Naglabas na ng kanilang pahayag ang Malacanang kaugnay sa pagtanggi ni Solicitor General Menardo Guevara na ipagtanggol ang mga opisyal ng gobyerno sa inihaing habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ang ebidensya naman laban sa koneksyon ni Roque sa umano'y illegal pogo iginiit na matibay sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata ito kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Yan ang tugon ng palasyo nang tanungin kung may posibilidad bang matanggal sa pwesto si Solicitor General Menardo Guevara. Ito'y matapos tumanggi ang OSG na katawanin ng ilang opisyal ng gobyerno kaugnay sa inihaing petition for writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung si Guevara, ipinauubaya na niya sa Pangulo ang desisyon kung mananatili pa siya sa pwesto. Dumipensa rin ito na walang conflict of interest sa kanyang desisyon na hindi personal kundi institusyonal. Nilinaw naman ng palasyo na nanindigan lang ang OSG na walang jurisdiction ng ICC sa bansa. Taliwas sa sinasabi ng kampo ng dating Pangulo na naniniwala umano ang OSG na may mali sa ginawang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Interpol para isuko sa ICC si Duterte. Wala ring nakikitang problema ang palasyo sa hakbang ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nag-request ng asylum sa The Hague habang gumugulong ang investigasyon laban kay Duterte. Hindi naman daw kasi makakaapekto yan sa kasong kinaharap ni Roque sa Pilipinas. Para makahingi ng political asylum, dapat mapatunayan ni Roque ang political persecution sa mga kasong inihain laban sa kanya. Bagay na malabong mangyari. Dahil ayon sa palasyo, matibay ang mga ebidensya na magdidiin kay Roque sa kanyang koneksyon sa illegal pogo operations. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank documents ni Attorney Harry Roque sa Lucky South 99. Nakita rin ang mga dokumento ng kanyang assistant, AR de la Serna, in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager, of Lucky South 99. Bumaksak lang din po yan sa harapan ng PAOK. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So, wala po tayo nakikitang political persecution. Harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Sinalag naman ng palasyo ang hirit ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi umano nagkabisa ang Rome Statute sa bansa. There's nothing to refute because it was effective until withdrawn. So there's nothing to refute about the said publication. There's not ratification. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Wala na kayong ginawa. Kasi wala pa lang, hindi pala tayo naging member, hindi pala tayo naging sumang-ayon sa nasabing Rome Statute. So, dapat walang withdrawal. Kung sakali namang magkaroon ng utos ang ICC na i-freeze ang assets ni Duterte, ipapaubaya na raw ito ng pamahalaan sa Anti-Money Laundering Council. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente.